Network Entertainment. Nung tumawag sa akin si King Panda, sabi niya, Stan, pwede ba kitang kunin? Kasi gusto kong kunin, kaya lang, hindi raw siya, nag-retire na siya. Parang papahinga na siya. Ang sinabi ko lang kay King Panda, papayag ako pero gusto ko, lahat ng babae sa eksena may gusto sa akin. So hindi ko alam, magkapareho pala tayo ng iniisip. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Ito na yung part 2 ng interview namin with Direct Jack Logan. Thank you pa rin. Naka-2 episode na ako sa Underpaid. Oo. Iba to. Life achievement to. Direct, itatanong ko na rin at ipapakwento ko sa inyo yung Pandaverse. Yung ba'y tawag dun sa luxury Pandaverse, cars sa Manila? Oo. Yun yung yung endearment namin dun, Pandaverse. Oo. Paano nagsimula ito? Kasi ang alam ko nga, yung sa Blade, dun tayo nagkakilala lahat nila King Panda. Oo. Well, si King Panda kasi, para sa kaalaman ng lahat, ako na mismo magpapaliwanag ha. Kasi marami kasing mga misconception about King Panda na sasabi nila, mataray daw, o suplado daw. Ang brand kasi ni King Panda is Luxury Cars Manila. Siguro naman sa first word pa lang nagkakaintindihan na tayo lahat. Luxury yan. So, Pang-alta yun. Oo. Ang mga customers ni King Panda, hindi birong mga tao. May mga kaya. Mga may kaya. Politiko. Oo, mga may kaya. Yung mga afford yung mga luxury vehicles na binibenta niya. And armored cars. Ibig sabihin nun, having that said, with that kind of business, hindi siya pwedeng magkamali. Hindi siya there's no room for error kay King Panda. So kumbaga, pagdating sa review, naging authority siya sa pagre-review ng mga cars, sa pagre-review ng mga electric vehicles, nangunguna yung pangalan niya. So isa siya sa mga naging parang big name pagdating sa pag-understand sa mga cars, whether it is a petrol engine or a hybrid engine. Nagkaroon siya ng ganong notoriety. Halos sabay kami nagsimula sa motoring content creation. Right. Nung pandemic kami nagsimula ni King Panda. And iba si King Panda pagdating sa pagre-review. Like kung ano yung sabihin niya, pag sinabi niya ayoko to. Kumbaga parang like it or hate it eh. Parang like me or hate me, parang ganun. Ganon siyang uri ng reviewer na kumbaga kahit sinong, wala siyang kakampihang brand. Kumbaga nire-real talk niya lahat. Para walang, ayoko to. Itong ginawa nyo, ayoko yan. Ganyan. Ganon siya. Kasi hindi siya pwedeng mag-sugarcoat eh. And because he's a content creator na may sariling negosyo and he's not under any motoring yung motoring channel na news. Hindi siya under ganun. Kumbaga, sariling opinion niya talaga yun, di ba? And may intindihan mo kasi hindi rin biro yung mga produktong binibenta niya. Armored vehicles yun. Tsaka, and we're talking about security, di ba? So, yung ganun, kaya may intindihan nila na si King Panda, hindi siya masungit. It's just that ayaw niya magsayang ng oras sa pag-i-explain sa mga bagay na dapat alam mo na noon pa. Ganun lang yun kasimple, mga kaibigan. And natutuwa naman ako dahil sa mga naging content namin, gumaganda na yung comment section ni King Panda. Hindi na kagaya dati na mga, Diyos ko, ang daming mga... Minsan ako na lang yung na gusto ko nang ipakulam tong mga nagko-comment pero na ganito. Pero pag nagpapamigay siya ng pera, bumabait yung mga hater niya, di ba? And nga, may mga nagko-comment na pinagtatanggol na siya. Tsaka napansin ko, matapang lang online, pero pag pinatulan niya, kumakambyo. Yeah, diba? Right. So itong Pandaverse, nagsimula lang to sa isang video na ginawa ni Daryl Yap. So shout out kay Direct Daryl Yap. Yung Ninang. Pinakita niya sa akin, sabi niya, Direct, why don't we do something na parang vertical video, vertical film? Syempre, pag nung narinig ko na yung film, ting! So that was love ko yan eh. That was after the Blade project? Hindi pa. Nagre-review na kami ni King Panda. Kinukuha ka na niya for nagre-review na kami ng mga cars. Tapos parang sabi niya, bakit gawa tayo ng ibang concept naman? Sabi niya gano'n. So yung parang, he gives you a budget, ikaw nang bahala
makipag-usap sa buong team, ikaw na bahala kumuha ng kung ano man. Hindi ganun yung structure eh. Oo. So kumbaga parang ganito, parang sabi niya, gawa tayo ng ganito. Tapos, what do you think? So ako magbibigay ako ng idea. Oo. Sabi ko, okay, sige, let's make it vertical video, tapos may dagyan natin ng konting sensation. Kasi bago yan eh. Hindi pa nila nakikita si King Panda na mag-act. May nakita nga ako, naka super carb blondie na Yeah, oo. for a guy na ganyang kalaki, tapos super carb blondie na nag-i-English na parang medyo bading-badingan siya, di ba? Medyo sabi ko, kakaiba yun. Wala pa nakakita kay King Panda na mag-act, na umarte ng seryoso. Oo, so sabi ko, well, let's do something na seryoso, pero seryoso yung arte, pero yung narrative, kwela. Oo. So sabi niya, bakit gawa tayo ng istorya na may mag-apply sa aking ahente tapos hindi ko tatanggapin? Eh di nag-story con na kami. Brainstorming na yan. Ako, kasama ko yung mga cameraman ko, tapos yung editor ko, si Direk Richie is also there. So sabi ko, nga no, maganda yun. Tapos nag-raise kami ng question na, di tapos na. Inano mo na eh. Ni-reject mo na eh. Di tapos na. Si Jeric, yung isang photographer namin, biglang nagsuggest na, bakit si boss? Jeric medyo chubby, yun yung yung malaking guy na laging nagpe-photo. Yun yung nagtatakin ako, may kasamang babae, tapos biglang nagpe-picture. Sabi ko, huwag ka naman nagpe-picture sa akin na nagtatakin ako. Parang ang pangit tingnan. Kumukuha kasi ng behind the scene yun. Oo. So, sabi ni Jeric, bakit hindi natin gawin, boss, na tinanggap mo siya, tapos nagkaroon kayo ng conversation, nagkaroon kayo ng iba't ibang eksena, tapos sa dulo, lang pala siya. What if lang pala siya. Nababalik ka sa day one, and from there, you will decide na wag siyang tanggapin. So, dun pinanganak yung unang arc, which is yung ahente. Na maraming nag-message sa kanya, nagalit yung mga magulang niya sa kanya. Oo. Na parang naging kontrobersyal dahil nag-viral eh. Nag 1 million views yun eh. So, kumbaga parang, even kami, hindi rin namin alam anong gagawin. Hindi pa pwede, and ako man, hindi rin ako papayag na pupuntahan ako sino-sinong babae si King Panda. Kasi syempre, my loyalty belongs to Queen Panda. Hindi, tsaka baka mamaya, kunin yung trabaho mo. Mag-apply bilang director eh. Oo. Syempre, I really love Queen Panda. Ayoko na may ganyan. So, and alam ko rin yung napakasagrado ng tandem ni King Panda at ni Queen Panda. Ayoko mabahiran ng ibang element. So, sabi ko, why don't we, okay na yan, napalagpas na natin, hindi naman nangyari, hindi naman, dream sequence lang siya. Tapos sinabi niya, tama, siguro kailangan ko ng sidekick. Sabi ko, yung sidekick, yun ang tatantarin natin ng babae. Sabi ko gano'n sa kanya. So nung sinabi niya, okay, sige, etong running gag, etong sidekick na kukunin natin, kailangan wala tong permanenteng babae. Kailangan hindi siya pwede magkaroon ng permanent partner. Kailangan pa bago-bago. So, doon na pinanganak yung karakter. Oo. Kasi, nung tumawag sa akin si King Panda, sabi niya, Stan, pwede ba kitang kunin? Kasi gusto kong kunin, kaya lang, hindi raw siya, nag-retire na siya. Parang papahinga na siya. Ang sinabi ko lang kay King Panda, papayag ako pero gusto ko, lahat ng babae sa eksena may gusto sa akin. So, hindi ko alam, magkapareho pala tayo ng iniisip. Kaya pala siya natawa na, sige, ganyan. Right. Walang problema, sabi niya. Kasi nga, alam ko naman, ikaw, napapanood din naman kita with Sir Jano, di ba? Kung sino-sino yung mga nakakasama nyo. Mahilig din kayo sa mga pilyo-pilyong topic. Si King Panda, hindi naman siya into that. Hindi na siya pwede sa ganun eh. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever really. Whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out.
Kumbaga, sobrang seryoso ng ginagawa niya na hindi ko pwedeng lagyan ng lamat yung reputation na binuo niya eh. So, yun ang he's still part of the fun. He's still part of the riot. Pero doon sa part na may nagkakagusto sa kanya. Hindi pwede, may nakabantay na eh. Hindi na pwede. May nagkakagusto man sa kanya, may babakod na. So do yun, yung next naming episode, yun na si Kliyente, starring Hasna Cabral, na dilema na si King Panda. Tapos sinong sidekick niya nun? Wala pa. Oo, hindi ka pa lumalabas doon. Na parang sobrang dilema kasi ayaw na ni King Panda. Tapos si Queen Panda yung nag-save. Na instead na si King Panda yung nag-deliver ng card dun sa girl na nagkakagusto sa kanya, si Queen Panda yung nag-deliver. So, Pandaverse is something na hindi siya sobrang seryosong storya, pero seryoso yung actingan. Tsaka kasi, ang pinopromote is yung armored vehicles. Yes, hindi nawawala yun dun. Marketing niya yun eh. Yun yung strategy niya na kumonect sa viewers. Sabi nga sa akin, yung mga hindi ko makakausap sa kanya sa golf, kinausap siya eh. Diba? Yung mga, nagre-review ako ng pagkain. Biro mo, tinanong sa akin, nanonood sa Luxury Cars Manila. Lalo na yung nag-Chinese kami. Daming nanood eh. True. And maganda rin kasi yung niyo eh. Maganda yung tandem yung dalawa na ikaw yung parang ikaw yung kumbaga parang Bert and Ernie yan eh. Siya yung very very calm and straight. Tapos ikaw yung kwela na si Ernie nga eh. Ikaw yung gusto mo puro kalokohan lang. Yeah, so pero very effective siya and sana magtuloy-tuloy kasi nga nag-shoot tayo nung nakarang linggo. Tsaka marami nang nagsasuggest. Marami nang nagbibigay ng gusto nilang mangyari, nagsasuggest na ng artista. And even yung last nating character si Tonyo. Si Antonio Aquitania, nag-message din sa akin sa IG. Oy, Direk, kailan yung next? Sama ako ulit. Di ba? Masaya naman kasi talaga pag nag-shoot sa under kay Direk Jack Logan. Uy, syempre. So, anong papayo mo sa mga upcoming content creators, yung mga director na nagsisimula? 'Di ba kasi ang ganda na ng takbo ng karir mo, meron kang regular na mapasok na income, 'di ba? Because of the regular shoots na ginagawa natin. Sila naman, dahil sisimula ka, wala kang contacts, wala kang kakilala, di ba? Yeah, oo. Well, wag niyo muna isipin yung pera. Kung nahihirapan ka, kumuha ka muna ng job na magbibigay or magsusustain sa'yo ng pangkain mo, pang pamilya mo, pero wag kang susugal sa isang trabaho na walang kasiguraduhan. Kumbaga parang you have to be practical. Kailangan mo maging practical. And you have to have a safety net or yung backup plan. If this doesn't work, meron kang babalikan. Kasi at the end of the day, unless wala kang responsibilidad, go. Unless mayaman si Papa. Mayaman si Papa or kaya mong tumira ng walang bubong. Sure. No problem. Pero kung may responsibility ka, unahin mo muna yung responsibility mo. Then your passion next. Pero kung wala ka namang responsibilidad, happy-go-lucky ka, then go ahead. Pero pag minahal mo ang pagko-content creator, mahalin mo siya ng lubusan. Wag mo siyang bitawan. Kasi baka magtampo siya sa'yo. Dumating ako sa point na parang feeling ko nagtampo si Jack Logan sa akin. And nung second time na binalikan ko siya, nung sabi ko na, okay, sige, let's have fun. Hindi ko na siya tinigilan. So, yung pagmamahal sa craft, seryosohin mo siya. Hindi siya yung parang tinikman mo lang tapos lipat ka na naman ulit. 'Di ba? Bigyan mo ng purpose yung gagawin mo. Okay. Maraming salamat, Direk, sa wisdom na sinyer nyo sa mga underpaid podcast listeners. Thank you. Maraming salamat. Ito, final question, bago mag-ending. Ano yung pinaka-worst na collab na in-offer sa'yo or kakaiba? Bilang content creator, bilang director. Pinaka-worst na collab? So, pinaka-worst na in-offer sa'yo? Wala akong maisip. Paano mo ito tinanggihan? Wala akong maisip. Kasi yung worst dumarating along the way na lang.
Oo, yung along the way na lang, meaning yung parang you're doing ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo, tapos may bumubulong sa gilid. Oo. Na hindi ko alam kung anong intention. Ang intention ba'y kunin yung trabaho mo? May mga ganun? May mga ay, lalong-lalo na sa industriyang to, Talaga? maraming ganun. Oo, ano mo kasi sinasabi? Diba? Yung parang kunyari, oy, dapat inaayos nyo to, ganto ganyan, dapat ganto ginagawa mo, ganyan-ganyan. Sino kadalasan yung mga ganun? Kaibigan ng producer? Yung mga kaibigan ng producer na sobrang sumasamba dun sa producer. Ay naku, wala akong tinitira dito pero nangyayari yan at mga mema. At nag-e-exist yung mga hinayupak na yan. Nasulot na ba yung trabaho mo dati sa'yo? Once. Ano, commercial o ano? Pelikula o ano? It's a consultancy job. May nanulot. Oo, may nanulot. And parang just because yung producer wala siyang time to create or makipag-collaborate sa akin directly, naglagay siya ng gitna. Parang kumbaga, middleman. Yun ang pinaka-ayoko sa lahat. Kasi parang nagbuo tayo ng relationship together, tapos nilalagyan mo ko ng bakod. Diba? It's like parang binigyan mo ko ngayon ng limitation na kapag may pumitik sa akin na idea, hindi ko agad madediretso sa'yo kasi kailangan ko itindihin tong hinayupak na to. So, politics sa ganitong uri ng trabaho is not going to help because ang creative idea, ang creative juice, pag pumutok yan, walang ano yan eh. Walang minsan nga, launa yan tumatawag sa akin si King Panda eh. Diba? Nagsasuggest din naman ako pagka alauna tumawag sa akin. And ganun din ako. Minsan alas diba? 2, makikipagkwentuhan yan sa akin. Sabihin ko, ito nga, anong oras kita tinawagan? Direct, kontakin mo, may itsura to. Yun. Minsan kakalagitan, direct, nasa ka? Boss, nasa CR ako, nakaupo. Okay. Tama-tama. Maganda itong mga naisip ko. Diba? Oo. So, yun. Wala namang nag-offer. Lahat ng mga collab, tinanggap ko naman. Iniraos ko. And kung ano yung pinangako ko, binigay ko naman. Ginawa ko yung best ko sa lahat ng collab at trabaho na kinuha ko. Ayoko lang sa lahat yung mga ganun epal. Ako kasi may nag-offer sa akin ex-deal eh. Kaya lang yung mga produktong ino-offer, di ko alam paano. Hindi ko ginagamit eh. So hindi ko tinanggap, di ba? Parang naalala ko recently may ganyan din ako. Okay lang naman sa akin ng ex-deal minsan. Pero pag yung gamit, yung i-ex-deal mo sa aking produkto, hindi ko mapapakinabangan. Di ba? Oo. Diba? So, ganun unless talaga. Content material yung yung ibibigay. 'Di ba? Kung magagamit ko naman, walang problema. Oo, yeah. Yun. So, maraming salamat Direct Jack Maraming Logan. salamat Sir Stan. At sana maulit itong guesting mo rito sa Underpaid. Sobrang nag-enjoy ako sa Underpaid at sana yung ibang topic at ibang podcast mo pa sana maisama mo ko doon. Oo, kasama talaga kita. Kung mag-alala kasi bitin tong hindi naman natin na pag-usapan lahat-lahat talaga. No? Medyo nahimay lang natin ng konti. Right. Oo. At marami pa tayong future episodes na pagsasamahan. Supportahan nyo si Sir Stanley kasi napakaganda ng mga content nito. Napakaganda ng mga kwentuhan. Sobrang dami mong matututunan and at the same time, mapapahanga ka sa mga nakakakolab niya. Actually, mapapasana all ka. hindi pa kami nagbubulungan nito ni Direct Jack Logan. Wala pa kaming bulungan nito. Wala pa bulungan nagaganap wala dito. Pa yung nililista kung ano yung magkaning sweldo. Wala pa. Namin yan pinag-usapan namin yan. Wala pa yun. So guys, maraming salamat sa pakikinig. Mag-subscribe kayo sa Underpaid on all social media platforms. Stanley Chi, Suplado Motors, Direct Jack Logan, Cesar, yung aking co-host na medyo busy rin ngayon sa trabaho. Oo nga. Suportahan nyo rin po. Hello po. Ayan. Kung meron kayong mga suggestions sa mga future guests at mga collaborations, sabihin nyo lang. Binabasa namin lahat yan. Okay? So for Direct Jack Logan, I'm your host Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.